Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa armadong grupo na umatake sa isang tren na puno ng mga pasahero. Ang komando na nakasakay agad kumilos upang protektahan ang kanyang mahal sa buhay at nilabanan ang mga mapanganib na bandido. Ang pelikulang ito ay ang Indian action thriller film na ipinalabas 2023 na pinamagatang Kill. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang NSG Commando o Special Operation Force kababalik lang mula sa ilang araw na operasyon, kabilang rito si Captain Viraj Thakur at ang kanyang matalik na kaibigan na si Captain Amrit Rathen. Sa matagal na pagkawala, nabalitaan na lang ni Amrit na nag-ayos ng engagement ang ama ng kasintahan para sa ibang lalaki at bukas na magaganap. Kinabukasan itinakda na ang pakikipag-ugnayan pero ipinangako ni Tulika sa kapatid na magpapakasal lang siya kay Captain Amrit. Natuloy ang engagement habang hindi makitaan ng kasiyahan ang dalaga na napipilitan lang sa kagustuhan ng ama. Sa hindi inaasahan biglang nagpakita si Amrit sa kasintahan, gusto niyang magsama na silang dalawa, ngunit tumanggi si Tulika dahil makapangyarihan ng kanyang ama na si Baldev Singh isang business tycoon, pero sa kabila nito walang ibang gusto si Tulika kundi ang makasama si Amrit ng panghabang buhay. Dahil dito inatras na lang ni Amrit ang plano kasama ang kaibigan. Nakatanggap naman ito ng mensahe sa kasintahan na pupunta sila ng dalibukas at magkita na lang roon. Umalis na ang buong pamilyang Singh sakay sa tren, isang lalaki namang nagngangalang Fanny ang nakatakdang sumakay sa parehong tren, mula sa grupo ng Dacoits mga armadong bandido na madalas sumasalakay sa pampasaherong tren, naghihintay ang kanyang ama sa ibang istasyon para sa kanilang plano at nakilala nito si Tulika na kasalukuyang nasa banyo. Paglabas ng dalaga naghihintay na sa kanya si Amrit, pumasok ito sa loob para sa plano ng captain na mag-propose. Si Amrit ang kahinaan ng dalaga kaya agad nitong tinanggap ang singsing na wala ng paligoy-ligoy. Sa kabilang bagon may nakilala si Viraj na katapat nila sa higaan, na napag-alamang nagmula sila sa army, bata palang pangarap na ng binata na makapasok sa army ngunit tutol ang kanyang ina. Sa ngayon kumikilos na ang grupo sa buong tren, nakita si Fanny ng security na napagkamalang estudyante kaya nag-oo na lang ito upang hindi magka-problema. Ang kapatid naman ni Tulika na si Ahana nagpaalam muna sa kanila para magpunta ng banyo, ngunit pagdating may tao sa loob kaya lumipat ang bata sa ibang bagon nang wala silang kaalam-alam habang nakatanggap na ang lahat ng bandido sa hudyat ng pag-atake. Isa sa kanilang kasamahan ang naglagay ng signal jammer sa mga bagon upang putulin ang koneksyon sa labas. Matapos nito ay doon na nagsimula ang grupo sa pag-atake sa mga pasahero, kinukuha nila ang lahat ng mga kagamitan ng bawat sakay na napansin ng pamilya ni Tulika ang kaguluhan. Nakita ulit siya ni Fanny at naalala ang dalaga, ngunit nagkaroon siya ng interes nang makita sa malapitan ang mukha nito. Pero umawat ang ama at nagbanta sa mga bandido, na nakilala ng tiyuhin ni Fanny na siya si Baldev Singh maimpluwensyang tao na nagmamay-ari ng transportasyon. Pinigilan niya ang pamangkin dahil mahirap itong makabangga, subalit balak kunin ni Fanny ang pagkakataon na iniisip na ka-jackpot sila sa pagkakataon na yon, habang patuloy na kumikilos ang mga kasama sa pagnanakaw sa mga pasahero. Kasalukuyan ring sinasalakay ang bagon na kinaroroonan ng dalawang komando, nang makahanap ng pagkakataon lumabas si Amrit upang puntahan ang kasintahan para iligtas. Sa pagligtas sa ina ni Tulika napatay ni Viraj ang tiyuhin ni Fanny at napigilan ni Amrit ang tangka sa kasintahan pero binigyan niya ang mga ito ng pagkakataon na makatakas. Sa ngayon nasa ligtas na ang pamilya ng kasintahan, ngunit nawawala ang kapatid ni Tulika matapos itong magpunta sa banyo. Hinanap nila si Ahana pero wala ito roon dahil hindi nila alam na lumipat siya ng kabilang bagon. Dumating rin ang iba pang mga bandido matapos mapatay ang isa sa kanilang tiyuhin. Agarang pinagtago ni Amrit ang pamilya ni Tulika sa kabilang bagon para sa kanilang kaligtasan at balak silang pigilan, pinakalma niya rin ang partner na hindi nila kailangan pumatay. Ang anak ng bandidong napatay galit na galit at balak ipaghiganti ang ama sa kabila ng ang plano ay tumakas sa kasunod na istasyon, sumugod ang mga bandido na agad pinigilan ng dalawang komando ang lahat pero kontrolado lang ang galaw, sa kabila ng dami nila matagumpay na napabagsak ng dalawa ang mga magnanakaw. Ngunit may hostage na bata si Fanny na nagpatigil sa kanila. May itinatago pala itong baril kung saan tinamaan si Viraj at nagpatuloy ang labanan. Nang magkahiwalay ang magpartner matinding nasugatan si Viraj, habang nakaharap rin ni Amrit ang namatayan ng ama sa matinding laban ngunit nahuli ang kaibigan.
Kinuha na rin ito ang bandidong napabagsak bilang kanyang bihag, lumabas ang kasintahan na nag-alala sa nangyayari, at ang nahuling bandido itinali ni Amrit malapit sa pinto upang makakuha ng impormasyon sa kanilang grupo, saka gumawa ito ng plano para iligtas si Ahana, na ngayon nasa loob ng bagon na kontrolado ng mga bandido. Pinatay nila ang signal jammer upang malaman ng leader ang sitwasyon. Pagdating ng tren sa istasyon, sumakay na rin sila at inabutan ng ama ni Fanny na patay na ang kapatid. Hinanap rin ito ang may gawa kung saan ginalpi ni Benny ang komando at hindi pa ito nakontento. Balak niyang patayin ang sundalo sa galit pero pinigilan siya ng anak dahil bihag ang pinsan ng kasamahan nito. Upang mailigtas, dumaan si Fanny sa itaas ng tren para makatawid sa kabila ng hindi nalalaman. Ibinili na rin ni Amrit sa kasintahan ng bandido at iniwanan siya ng patalim bilang proteksyon, pero nagdemand si Tulika na bumalik siya ng ligtas dahil magpapakasal pa sila bukas. Ipinangako ng komando na ibabalik niya ang kapatid nito ng ligtas. Umalis na si Amrit para hanapin si Ahana. Sa daraan ng bagon nakaabang na sa kanya ang armadong mga bandido kung saan matindi itong napalaban, ngunit isa sa bandido ang napabagsak siya sa lakas dahilan ng mawalan ito ng malay at nahuli. Samantala inamin na ni Tulika sa ama ang relasyon niya sa komando at nagsabi ng sama ng loob sa pag-engage sa iba. Nakarating na rin si Fanny sa bagon na nakita ang pinsang bihag. Sa ngayon dinala na ng mga bandido ang komando sa kanilang leader. Ginulpi siya ni Benny na galit sa pagkamatay ng kapatid. Habang abala ang mga ito nagkaroon ng pagkakataon si Virus na makatakas, maging si Amrit nakatakas rin at nakaharap ulit sa laban ang armadong grupo ngunit sa dami nila hindi kakayanin ng mga ito. Tumulong na ang binata na nangangarap maging sundalo subalit pinatay ito ng bandido. Nasugatan rin si Virus ng nakalaban pero nailigtas ito ng partner ngunit natigilan si Amrit nang makita ang binata na nagpahamak sa kanya. Sa kabilang bagon nagawa ng makapasok ni Fanny, patuloy pa ring napalaban ang dalawang komando hanggang sa nagawa rin nilang mapabagsak ang lahat at nagkita ulit sila ng partner. Lumaban naman ang ama ni Tulika upang makatakas ang anak. Nagawa niyang makalabas subalit wala na rin itong matatakbuhan. Nakita niya na lang ang kasintahan na abala sa pakikipaglaban sa kabilang pintuan. Lumaban na si Tulika na wala nang matatakbuhan ngunit nahuli siya ng bandido. Sa kabila ng nahihirapan nakita ni Amrit ang ginawa sa kasintahan subalit hindi siya makatulong. Tinuluyang pinatay ng bandido ang dalaga na nasaksihan mismo ng komando, ngunit pinagtutulungan ito kaya wala siyang magagawa para kay Tulika na inihulog ng bandido sa tren. Nahuli si Amrit at ang partner ng grupo na pinanghihinaan na ng loob sa sinapit ng kasintahan. Nang makita niya ang bakas ng palad ni Tulika sa pintuan, naalala niya ang kakatapos lang nilang pagdiwang ng 4 na taong anibersaryo. Biglang nabuhay ang dugo ni Amrit na dati kinukontrol niya pa ang sarili. Hindi niya mapapatawad ang mga bandido kung saan pinatay na nito ang mga nakakaharap nang wala ng pagdadalawang isip. Napilitan ng pinatakas ni Fanny ang pinsan nang masaksihan ang pagwawala ng komando. Hindi rin makapaniwala ang partner pero hindi niya sila masisisi matapos patayin nila ang kasintahan nito. Sumugod mag-isa si Amrit sa bagon kung nasaan ang mga bandido upang pagbayarin sa ginawa. Binawian niya ng buhay ang lahat ng naroroon sa marahas na labanan maging ang ama ni Tulika nagulat sa ginawa ng komando. Matapos makatakas ni Fanny ibinalita ng bandido sa ama ang pagpatay ng komando sa lahat ng mga kasamahan. Ngunit nagalit ito sa ginawa niya na pagpatay sa anak ni Baldev na maglalagay sa kanilang lahat sa kapahamakan. Pero kinumbinsi ito ng anak na dukutin ang negosyante para makakuha ng malaking halaga, upang may maibigay sila sa naiwang pamilya ng mga kasamahang napatay at pagbayarin ang komando sa ginawa. Samantala, nakabalik na si Baldev sa bagon kung nasaan naiwan ang pamilya. Mahirap man tanggapin ipinaalam niya pa rin sa asawa ang sinapit ni Tulika sa kamay ng bandido. Hindi rin maiwasan ni Amrit ang pagdadalamati sa pagkawala ng kasintahan, at naalala ang huling pangako na ibabalik niya ng ligtas ang kapatid. Nakita niya ang tali na ginamit ng bandido sa pagtawid, pinigilan siya ng partner sa balak pero nangako siya sa kasintahan, at humanap ng magagamit dahil dahado ito sa dami ng mga kalaban sa kabila. Ilan naman sa mga pasahero ang nakatakas, tinulungan nila ang mga ito ngunit mayroon palang nakahalong bandido. Nasugatan si Amrit pero napatay niya rin ang mga ito at nagtira ng isa upang makapagbigay ng mensahe na paparating na siya. Dahil dito sinisisi si Fanny sa mga nangyayari at gusto nang tumakas ng iba sa takot, subalit kinumbinsi sila ng leader na kahit pa tumakas sila ngayon,
wala rin silang matatakbuhan dahil makapangyarihang tao ang nakabangga nila, ang paraan lang para matakasan ang panganib ay patayin si Baldev Singh. Samantala, handa na si Amrit sa planong paghahanap kay Ahana, dumaan ito sa itaas ng tren upang makatawid sa kabila, habang walang kaalam-alam ang mga bandido na ginagamit ang mga bihag bilang panangga, nakita na lang ng mga ito ang ginawa ng komando sa kanilang mga kamag-anak upang panghinaan ang loob. Habang nagluluksa ang lahat sa sinapit ng mga mahal sa buhay, nakarating na si Amrit sa target na bagon ngunit muntikan na itong mahulog, buti na lang nagawa niyang makakapit at nakapasok. Nakita niya agad ang mga bantay at nakapagtago, nang mapansin siya ng bandido na kaharap niya ang dalawa sa loob ng banyo, nahihirapan man ito nagawa niya rin silang mapatay sa marahas na kamatayan. Ang isa na naman sa bandido na namatayan rin ang ama, gusto nang sumugod para maghiganti pero pinigilan muna ito ng leader, pinagsabihan niya rin ang anak na tama na ang katarantaduhan na magpapahamak sa kanilang lahat. Sa ngayon nakapasok na si Amrit at hinahanap ang dalaga sa mga pasahero, nang wala ito roon pinatakas niya ang mga naiwan subalit nakita sila ng bandido, pagpasok ng mga ito lumabas ang komando mula sa pagtatago at tinapos ang mga kawatan. Gustong tumulong ng ibang pasahero sa kanya sa kabila ng masyadong mapanganib, nagpresenta rin ang isa sa bandido na nagpapanggap na pasahero. Sa ibang bahagi ng tren, gumawa ng apoy si Baldev upang makatawag ng pansin sa pagdaan sa istasyon, dahilan ng naalerto na ang security na walang kaalam-alam sa nangyayari at nakita ang sitwasyon sa loob. Ang mga bandido hindi makapasok sa kabilang bagon matapos itong nakalock. Plano na lang ng leader na tumakas pagdating sa istasyon at ibinilin sa anak ang pagpatay kay Baldev Singh para sa kanilang kaligtasan. Paghinto ng tren lilipat sana ang grupo sa kabilang bagon pero napigilan sila ng pulis matapos malaman ang nangyayari, ngunit nakasakay ulit si Fanny bago pa makaalis. Sa ngayon nalaman na ng bandido na alam na ng kapulisan ang pananambang at naalerto na ang mga kapulisan sa kabilang istasyon, ginamit nila ang mga bihag kabilang si Ahana bilang kanilang proteksyon. Sa likod isa-isa pa rin tinapos ng komando ang mga kawatan at kumuha ng magagamit, napansin naman ng napatay ang ama ang bagong dugo sa sahig. Nakita niya rin si Amrit na kanina pa pinaplano ang paghihiganti at nagkaharap ulit ang dalawa sa mabigat na laban kung saan nagtagisan sila sa kung sino ang unang babagsak. Muntikan nang mahulog si Amrit na patuloy na lumalaban, buti na lang tinulungan ito ng ginang na namatayan ng anak upang makapaghiganti. Ang mga pulis at ang mga bandido nasa magkabilang pintuan naghihintay na magbukas, dumating ang isa sa kanilang kasamahan na ibinalita ang pagkamatay ng kanilang mga kasama sa likuran. Nang puntahan ng leader nakita na lang nila ang patay na katawan ng pamangkin, patay rin ang ilaw sa loob ng kabilang bagon na hinihinalang naroon ito nagtatago. Lalo nang nakakaramdam ng takot ang iba nilang kasama at gusto na lang tumakas, pero walang balak umatras ang leader sa komando upang gumanti sa ginawa sa kanilang pamilya. Pinasok ng grupo ang madilim na bagon upang hanapin ito sa loob habang nagtatago lang ang lahat sa sulok. Nang buksan na nila ang pintuan nakita ni Baldev ang anak, ngunit pinatay ng bandido ang bihag na pasahero dahilan ng pinaputukan sila ng pulis at nahuli ang nakaligtas. Nakasama na ulit ni Baldev ang anak ngunit dumating na naman si Fanny na pinatay ang kapulisan. Nalaman rin nitong may isa pa palang anak ang negosyante, nabigla na lang ang bunso nang malaman ang pagkamatay ng kapatid. Sa kabilang bagon nagpapanggap na patay si Amrit, nang makahanap ng pagkakataon doon na niya tinapos ang mga bandido habang nagtatago sa dilim, subalit nagpanggap na hostage ang kasamahan nila, dahil dito tinamaan ang ulo ni Amrit at nawalan ulit ito ng malay. Nakahanda pa ring lumaban si Virus sa kabila ng kondisyon, nakasagupa niya si Fanny sa matinding labanan ngunit nang hihina na ito sa tadtad ng sugat, hanggang sa doon na tuluyang napatay ang komando. Samantala nahuli ulit si Amrit ng bandido, nakita niya na lang ang sinapit ng partner na napatay sa kamay nila nang walang nagawa, nagtalo naman ang mag-ama dahil gustong buhayin ni Fanny ang negosyante para sa ransom, dahil dito kinuha ni Amrit ang pagkakataon na lumaban, pinatay niya ang mga kawatan at sinunog ang kanilang leader. Napilit pang inaapulan ng anak ang apoy pero huli na ang lahat, habang isa-isang tinapos ni Amrit ang mga kasama nito sa kabila ng kondisyon gamit ang maso. Sa takot ng iba nagsitalunan na sila sa tren na nauwi lang din sa kamatayan, matapos mapatay ng komando ang lahat, si Fanny na lang ang natitira ang taong pumatay sa kanyang kasintahan. Nagkaharap ang dalawa sa matinding labanan ngunit masyado itong maliksi kung saan magkabilaan ang mga sugat ni Amrit, nang hihina na siya sa puro saksak sa katawan. Pero nang maalala niya ang ginawa sa kasintahan, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na lumaban at nakabawi na napapanood ng mag-ama.
Pinahirapan ng komando ang bandido upang maramdaman ang sakit sa ginawa bago siya tinuluyan. Pagdating sa istasyon dumating na ang mga otoridad, niyakap si Amrit ng kapatid ng kasintahan at pagkatapos lumabas na ito ng tren, na nanghihina dahil sa puro sugat ang buong katawan. Pero sa kabila nito nabigyan niya ng hustisya ang kasintahan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!